Prutus. Dito sa inyo, ANG dami palang sariwang prutus. Di isa na namang araw na walang tao. Ang laki na ng tray na ito. Kung dadalhin ko ito sa tindahan, baka pwede pang maibenta ng kaunti, ano po? Pasensya na po, binibinit. Hindi po sinasadya. Ayos lang po. Magpapalipas ka po ba ng gabi rito? Hindi po, binibinit. Sa labas ay puro buhangin at alikabok. Palagi akong naliligaw sa tubig. Talagang wala akong magawa kundi magtago muna rito. Kapag lumipas na ito, alis na rin ako. Huwag po kayong mag-alala, binibinit. Babayaran ko po kayo NG Pilak. Sabi ko nga, hindi po kayo lugi. Prutas. Binibinit. Pult po ben ibenta ninyo sa akin kahit kaunti nitong prutas. Alam kong napakahalaga nito. Handa po akong magbayad ng malaki, basta pagbigyan ninyo ako. Sandali lang po. Kukuha lang ako ng ilan para sa inyo. Pero mukhang abutin pa ng kalahating oras. Nakahanda na sa mesa ang bagong timplang mainit na tsaa. Inumin ninyong parang walang bukas. Ito po ay Kasingalaino NG Kristal. tubig. Kapatid, kung sa tingin mo ay masyadong malakas ang lasa nitong tsaa ng gulong, mas mabigat. Mamaya, gagawan pa kita ng iba pang tsaa. Medyo biglaan ang gusto mo sa pagkakataong ito. Ito lang ang naani ko sa ngayon. 50 o 60 lang. Ituring mo na lang na sukli ko sa kabutihan mo. Ang mga mansanas na ito ay matamis at masarap. Siksik sa katas. Siguradong kapag natikman mo, babalik ka pa para bumili. 6 na yuan bawat kilo. Hindi bababa sa 30 kilo ito. Kabuang 180 yuan siguro. Binibinit. Itong jet pendant ko, sa inyo na po. Huwag ninyong husgahan dahil malit lang ito. Mababang pinakamababa na ANG halaga nito ay 200 NG Pilak. At itong silver ingot pa, dalhin mo na rin. 10 at 80. Madadagdagan pa NG 10 at 80 ingot NG Pilak. Hindi ka malulugi. Ito, kunin mo na lang ulit. Isang silver ingot lang ay sapat na. Maligayang pagbalik sa susunod. Ang dami pa ng mga mansanas ko. May iba ka pa. Gusto ko rin lahat niyan. Tama. ANG tubig ninyo rito. Pult po bang bilhan ninyo ako NG count. Isama ko na rin sa inom mo. Hindi na kailangan ng pera. Kung bibili ka ng mansanas, bumalik ka na lang bukas sa ganitong oras. Ako na ang bahalang magbigay sa iyo ng diskwento. Sige po, sige po. Bukas babalik ako. Magdadala ako NG sapat na inumin. Binibinit. Maraming salamat po sa inyo na gayon. Wala pa po akong naitatanong sa inyo tungkol sa pangalan ninyo. Ako po si Hue Yao. Ako po si Wen Xiaoxiao. Boss Wen, bukas, sa parehong oras, babalik ako para bumili NG Prutas. Kung mayroon pa kayong tubig, pakipon na rin ako NG ilan. Mas marami, mas mabuti. Sa presyo, pult nating pag-usapan. Kahit magkano, pult, basta pumayag kayong ibenta sa akin. CJ, halika, halika. Hahatid kita hanggang sa pintuan. Parang may nabangga tayong multo. Ginun Wen. Kita tayo bukas. Wala akong laban sa kahit sino. Wala rin akong laban sa pera, hindi rin ako dadaan sa oportunidad. Tingnan mo nga ako ng mabuti. Totoo ba itong bagay na ito? Totoo ba itong silver ingot, at 50 at 2 timbang pa? ANG ukit sa ibabab NG ingot lang ANG tinitingnan ko. Mukhang napakatanda na nito. Sabihin mo nga, bibilhin mo ba itong ingot na ito? Bibilhin ko. 15,000 babae isa. Ngunit. Saan ba galing ANG bagay na ito? Walang problema. Sige, kung may iba ka pang magagandang bagay, put mo akong tawagan. Put akong magbigay NG patas na presyo. Sige po. Walang problema. Nabuo ng matagumpay ANG sistema NG NG espasyo at panahon. Maligayang paggamit.
Ang aking in. Isa palang lagusan ng panahon. Ang sirang disk sa gilid ng pinto ay kayang magbukas ng in papunta sa iba-ibang sinaunang panahon. Dalawampung oras. Ibig sabihin, alas 9 na ng umaga bukas. Sa madaling sabi, araw-araw alas 9, pwede akong makipagkalakalan sa mga tao mula sa sinaunang panahon sa ina ito. Parang panalo na agad. 100 bisita. Matagal nang sira at hindi na naiayos ang gusaling ito. Nasa liblib pa sa gitna ng wala. Saan ako hahanap ng 100 taong titira rito? Hindi pwede. Kailangan kong magmadaling mangalap ng mga mansanas para ibenta at kumita. CJ, ayusin muna natin ang dekorasyon nitong sirang in. Kung hindi, anong makakapag-akit ng mga panauhin? Kayo ay galing sa korte para tumulong sa sakuna. Na gayon ay higit kalahating taon na mula nang dumating sa Beijing. Araw-araw na tagtuyot ay mas matindi kaysa kahapon. Mahigit kalahating taon na ni pagkain. Ni inumin ay wala pa rin kami. Mga kasama, sabay-sabay nating gibain ang mansyon. Gapusin ang prinsipe ng Zenan. MGA kasama, huwag kayong magmadali. Nakipag-ugnayan na ako muli sa korte. Malapit nang dumating ang MGA butil at tubig na para sa tulong sa sakuna. Nasabi na iyan ng napakaraming ulit. Kailan ba naging totoo? Kung hindi ninyo may lalabas ang MGA gamit na gayon. Kalabanin na namin kayo. Ama, ano ngayon ang gagawin natin? Wala nang ni isang patak ng tubig o butil sa loob ng mansyon. Kapag sumugod ang mga nag-aalsa, Megzitigil muna ANG lahat. Natagpuan na NG aming mansyon NG prinsipe NG Zenon ANG MGA panustos para sa pagligtas sa sakuna. ngayon ay unti-unti na itong ipamamahagi sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Na gayon ay maaari mo nang mabigyan NG counting prutas ANG lahat. Binibiro mo ba kami? Hindi ako naniniwala dyan. Ano ba ang sinasabi mo? Kung wala kayong mailalabas, ilabas nyo na lang yan. Ano iyang pinagsasabi mo rito? Saan ba kami kukuha NG ipapamahagi sa kanila? Bilisan ninyong pumasok sa loop NG mansyon at Mejintay. Ako na ANG bahala sa bagay na ito. Panginoon, hindi pwedeng gawing biro ang bagay na ito. Kapag wala talaga kayong mailalabas, wawasakin ng mga tao ang mansyon. Sinong nagsabing wala na kaming maipapamahagi sa kanila? Totu. Talagang prutas. At mukhang napakasariwang prutas pa. May pag-asa na tayo. Sa Vegas, may pag-asa na tayo. Batid ng Panginoon ang karunungan. Saan mo nakuha ANG napakaraming prutas na ito, Ama? Binili ko po ito sa NG Espasyo at Panahon sa dulo NG yung Xiaolin. ANG NG Espasyo at Panahon. Hindi ba matagal nang nakasara ANG in na yun? Baka may bagong nakahawak ulit sa tindahan. Siguro NGA, pero napansin ko ANG may-ari NG in. Parang napakaiba NG parang niya manamit at kumilos. At may kasama pa siyang ganito. Tubig. Tubig ang laman nito. Sabi NG may-ari NG in. Babalik ako bukas para ay pagpatuloy. Mukhang may pinanggalingan koneksyon siya sa MGA bagay na ito. 3 taon nang walang ani sa dahan. Medyo ANG MGA ugat NG damo ay naubos na. Sa lagay na ito, kakayanin pa ba nating magbenta NG tubig at prutas ng pangmatagalan? Tiyak na isa iyang kakaibang tao mula sa labas NG mundo. Sabi nila, ANG MGA ganitong tao ay napakapilit-pilit. Ni hindi man lang sila tumitingin sa karaniwang gamit. Hindi put. ANG taong ito ANG tagapagligtas NG ating velay NG Zenon. Dapat tratuhin siyang parang buhay na bodhisattva. Sang-ani. Marami akong alahas at MGA palamuti sa bahay na iyon. Bilisan mo at kumuha ka ng ilan. Dalhin mo sa may-ari NG in. Tandaan mo, dapat mayos ANG pakikitungo mo. Kung ano man ANG ipagawa niya sa iyo, gawin mo. Huwag kang susubi, huwag kang mag-inarte. Opo, opo. Sa kwarto ko, may telang hueyoy at ilang pirasong seda. Nakatambak lang iyon sa bahay, wala ring silbi. Sang-ani, bukas, isama mo rin iyon. Lahat ng meron tayo ngayon kapos. Tama. Magandang umaga po.
Ginoong Xu. Ito po ang mga mansanas na pinitas ko kahapon. Hindi ko na po bilang ang eksaktong dami. 200 jin lahat. Sandali lang po. May aasikasuhin lang po ako. Hindi ito magtatagal ng ilang minuto. Heto na, heto na. Huwag kayong magmadali. Ikaw ba ANG anak na babae NG mapagkalingyang pamilyankun? Utamp niya sa amin ay inimnarang libo. Ngayon, kasama na ANG interes, umayabot na sa 1 milyon. Ngayon, kung hindi mo may lalabas ANG pirinç iyan, huwag mo kaming sisihin kung hindi na kami magpakumbaba. Mga kuya, mali ang pinuntahan ninyong tao. Huwag ninyong isipin na maluloko ninyo kami. Handa akong bayaran kayo, kaya pekiktin ninyo ng malino. Nakakatirasivin ho sa munting maruming inna ito. Ngayon ay patay na siya sa sakit. Pero ANG utang ay utang, kailangang bayaran. Wala talaga akong ganoong kalaking pera na maibibigay sa inyo. Kahit wala kang pera, ayos lang. Ngayon, sasama ka sa amin. Hahanapan kita NG trabaho. Kapag napatakbo mo na ANG kita, saka ka umalis. Kapag kailan ka pa umalis. Tara na. Ngayon, hindi ka makakatakas. Bitawan ninyo ako. MGA masusugit na boyunca. Huwag ninyong subukan, nakasisira iyan NG dangal. Pakawalan ninyo ako, sa harap NG liwanak NG langit at NG batas. Nalalakasluk kayong apihin ANG isang babae. Saan nang link ANG isang ulul na naka-Amerikanan kito. Nalalakasluk kang sumigaw sa harap ko. MGA kapatid, sabay-sabay na. Mag-ingat. Nagkamali kayo NG pinagsasabihan. Sige na. Mga kuya. Talagang mali ang pinuntahan ninyo. Magtanong-tanong lang kayo sa paligid dito at malalaman ninyo. Ilang buwan pa lang akong nakatira rito. Itong sirang ina ito. Sa akin na kinupop at inuupahan ni Wenhee. Tingnan ninyong mabuti. Si Wenhee nga ito, di ba? Tama. Siya ANG kalaban. Siyempre, tama iyan. Ang nasa tabi niya, ang tunay niyang anak na babae. Sa tingin ninyo, kamukha ba ng nasa larawan ang hitsura ko? Parang, talagang hindi ito isang tao. Ayan na. Dahil hindi naman talaga ako ang nasa larawang iyon. At hindi rin ako anak na babae ni Wenhee. Kaya mga kuya, mali ang nahuli ninyo. Ang bugbog na ito ay puro maling akala lang. Ngayong mali ang inakala ninyo sa tao. Pwede na akong umalis. Ano ba ANG nangyayari dito? Ang usaping ito, mahaba ang kwento. Hindi ba anak ka NG dakilang dinastyang Cheng, kundi galing ka sa isa pang makabagong bansa at ANG-in na ito ay nadurugtong sa dalawang mundo. Kung gayon, sa mahiwagang mundong ito, wala kang kulang sa kahit ano. Tama. Kulang ako sa pera. Sobrang kulang sa pera. Dahil kung hindi ka naman tapos sa iba, ibig sabihin ba? Napult mong patuloy na ibenta ANG ganitong dalaizin na tubig na single no NG kristal sa akin. Tubig. Yung klase ng tubig sa mineral spring. 3 taon nang tagyot sa dinastyang Desheng. Kahit damo, hindi tumutubo. Mas mahal pa sa ginto ANG tubig. Kaya pala, ang ibig mong sabihing tubig ay ganoon pala. E di simple lang pala. Bukas, didiligan ko na mismo ng tubig mula sa likod bahay namin. Purong tubig ng bukal sa bundok. Sapat na iyon. Pangit. Malapit na ang oras. Araw-araw, 1 oras lang bukas ang inko. Kapag oras na, kailangan na agad magsara. Bilisan mong ilabas ang mga mansanas at tubig. Bilisan, bilisan, bilisan. Ito ANG pangbayat sa MGA binili ko na gayon. At ANG paunang bayat para sa tubig at MGA purutus. Boss, pakiusap.
Araw-araw ba kayong nabubukas ng alas 4? Tama. Tandaan mong dumating ng eksakto araw-araw. 明天记得把麻袋给我带回来啊！我这儿没有多余的麻袋了。 Hayaan ninyong tingnan ko. Gaano kalaki ang pulang kinita ngayon? 老天狼啊，我发财了！ Ziao bakit ANG bilis mong dumating. May dala ka na namang magandang bagay para sa akin ngayon. Ako na ang bahala. Ziao, saan mo nakuha ANG ilang yan ito? ANG bagay na ito. Ay mahigit 1,000 taon na ANG kasaysayan. At napakakumpleto pa NG page kakapanatili. Talagang nakakaantik NG imahinasyon. Hindi ba sinabi ko na sa iyo dati? May kakilala akong may koneksyon sa daan. Hindi ko na lang itatanong ang mga detalye. Basta, tingnan mo na lang kung magkano ang halaga ng ilangang ito. Hindi ako sigurado sa bagay na iyan. Ziao, huwag ka munang umalis. Dito ka lang sa silid na ito at maghintay. Babalik ako agad. Hindi naman. Hindi ako nandito para ibenta ang sirang ilangang ito. Nandito ako para ibenta ang ilang bagay sa loob ng ilangan. Xiao. Ako ANG pinakamatandang appraiser sa aming tanggapan NG pagsusuri. Apelido ko Chen. Itong tindahang pinagsosyo natin. Kuya Chen. Tingnan mo NGA itong big NG kalakal. Magpresyo ka nga. Mabuti po, Tio Chen. Kahit sa burda. O sa MGA materyales. O sa page kakakulay nitong gawin ito. Naku po. ANG big na ito. Talagang isang bagay mula pa noong 1,000 taon ang nakalipas. Mga tiyo, kaya magkano nga ba talaga ang maibibenta nitong bag? Ziao, itong bagay na ito, bibigyan kita NG presyong pangkaibigan na bonggang libo. Pwede na ba iyon sa iyo? Kung hindi, ganito na lang, 1 milyon. Iyan na ANG pinakamataas na presyong kaya kong ibigay. Hindi na makakaibot pa sa ganyang taas ANG Event Auction House. Sige, 1 milyon na. Pero Kuya San, kapag may dinala pa akong gamit dito sa susunod, dapat mas taasan niyo pa ang halaga ko ha. Wild kasi yung mga kaibigan ko sa daan. Napakahirap makahanap ng ganitong klaseng bagay. Walang problema. Ziao, kapag may maganda ka pang mahanap sa susunod, una mong dalhin sa amin. Hindi ka namin lalamangan, siguradong hindi. CJ, pero Chio, may laman pa itong bag ko. Ay naku. Napakahalagang bag na mahigit 1,000 taon na. Ziao, paano mo basta na lang gagamitin para paglayan NG kung ano-ano? ANG laman sa loop nito. Kapag nasira ANG sinulit na burda. Nako. Grabe. Ito. ANG page kakapasok NG pulang hiyas dito. Matagal nang nawala sa sirkulasyon. Ziao, ano bang pinanggalingan NG kaibigan mo at nakakuha siya NG ganito? Nakakakuha pa talaga ng ganitong klase ng bagay. Parang Diyos ang level ng bagay na ito. Huwag mo na itong itanong. Ang totoo, galing lang ito sa karaniwang pinanggalingan ng kaibigan ko. Sige. Hindi na ako magtatanong. Itong 4 na klaseng ito. Ibebenta rin ba NG kaibigan mo? Kaya pa bang tanungin iyon? Pwede ring ibenta sa inyo ang mga ito. Pero, may isang kondisyon muna. Huwag kang mag-alala. Madaling pag-usapan ANG presyo. Tapat kaming bumibili. Hindi problema ang pera. Ang kondisyon ko ay, ipaayos mo sa mga empleyado ng kumpanya mo, na magpalipas ng isang gabi sa sirang-in ko. Mas marami, mas mabuti. Basta nakapagpalipas na sila roon. Itong mga nasa mesa, ibebenta ko na sa inyo. Ha? Magpalipas NG 1 gabi sa in. Anong klaseng kondisyon ba yan? Sige. Walang problema. Nasa ganito na lang ba kahaba ANG panahon? Bakit wala pa rin? Hindi ba't matagal nang naipamigay ng korte ang relief grain? Pero nilamon nyo naman lahat sa mansyon ninyo. Ginoong Prinsipe, bumalik na po ang anak ng prinsipe na may dalang napakaraming prutas. May tubig pa. Maraming tubig. Pero sobra namang dami ng ibang bagay. Hindi namin iyon kayang buhatin.
Maghanap ka na ng tutulong sa iyo. Talagang nakakaumay na himala. Sa Beycheng, mayroon kaming pamilihang si Tran Nam Wong. Parang pinagpala ang buong Bicheng. Sino pa ANG magdududa sa Beycheng at sa aming mahal na Panginoon? Kung magduda pa kayo sa Panginoon NG aming lupain. Ako ang unang hindi papayag. Opo, sinuri ko na po ito ngayon. Talagang mahirap engeng hanapin ANG-in ngayon. Ako lang ANG nakakita. Diretsong naitaboy si kapatid na babae sa isang timakitang pader at nawala sa sibang NG pader. Tama. Nakita ko mismo na pumasok si kuya sa ina iyon. Tapos bigla na lang siyang naglaho na parang natunaw sa hangin. Gusto kong pumunta. Pero kahit naglakad ako ng tuloy-tuloy, hindi pa rin ako makapasok. Guro. Ito ANG daon patungo sa mahiwagang formasyon na itinakda NG panlabas na pantas. Ibig sabihin, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Bukas, itanong mo ulit sa pantas kung may iba pa siyang kailangan. Mangyaring ipahiwesh na lamang. Wen Xiaohao, nandito na naman ako para makaabala sa iyo ngayon. Walang abala, walang abala. Pasok po kayo agad. Mas marami po akong naihanda ngayon. 5 malalaking timba ng tubig ang inihanda ko para sa iyo. Kapag naubos mo ito, gamitin mo na. Huwag kalimutang ibalik sa akin. Ang isang timba, ilang dosenang piso lang yan. Kung pwedeng makatipid, bakit hindi? Natural. Huwag kang mag-alala, Wen Xiaohao. Araw-araw akong makakapagbigay sa iyo ng 5 timba ng tubig. Araw-araw. Nakaisang mansanas na ako kaninang umaga. Kaya, itong utak kong ito, siguradong nagugutom na rin habang nagpapawis ng todo. Hintayin mo lang, kukuha ako ng makakain para sa iyo. May laman itong mga bon at manto. Una mo nang dalhin at kainin. Wen Xiaohao. Marami ba kayo rito NG manto at bun? Mayroon. Kung kailangan mo. Kailangan. Napakaginhawa naman yan. Maraming uri ang mga bon dito. May minatamis na karne, baka, baboy, sibuyas, kabute, repolyo, manok at usbong ng munggo. Lahat meron. Alin ang gusto mo? Kahit ano, basta pechkain, at mas marami, mas mabuti. Maraming taon nang may tagutom sa Beycheng. Gutom na ANG-MGA mamamayan. Sige po. Kung gayon, mula bukas. Araw-araw kitang bibigyan ng 5 timba ng tubig. At 100 gin na prutas, bon, manto, bigas at karne. Kapag nakahanap na ako ng mas maayos na supply, ipapadala ko rin sa iyo. Wen Xiaohao, ito muna ANG tanggapin mo. Hindi ko alam kung ano ANG gusto mo. Novang huli, iniregalo ko sa iyo alahas na ginto at pilak. Sa pagkakataon ito, nadala ako NG ilang pirasong tela para sa iyo. Sabi NG inako, ANG-MGA binibini sa kabisera. Pinakaibig nila ANG telang ito na may disenyo NG bilog na buwan para gawing damit. Tama po, Wen Xiaohao. Bakit sinasabi NG-MGA tagapaglingkod ko, sa NG espasyo at panahon. Hindi sila makapasok, at hindi rin nila makita ANG-MGA tao sa loop nito. Sa ngayon, ikaw lang ang pwedeng pumasok sa ina ito. Ako lang. ANG pwedeng pumasok. Ngayon, Vigi Gold Card customer ka na ng aming tindahan. Aasikasuhin ko po kayo ng maayos. Gold card, ano ba ito? Kainin ba ito? Ito mismo. Ito ang AC card. Ikaw lang ang pwedeng makinabang sa isikihin na trato ng aming tindahan. Tanyente Wen, ano pa ANG gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Mukhang nagsalita na si Ginoong Xui ng ganoon. Hindi ko alam kung may mga bote ka dyan. Halimbawa, mga antigong florera at kung ano-ano pa. MGA bot, sa bodega sa likod NG bahay namin, puro ganyan ANG nakatambak. Kung gusto mo po, Tanyente Wen, bukas ay ipapadala ko sa inyo ANG lahat. Ano naman ito? Maliwanag na wasak at luma ANG espasyo at panahon, parang abandonadong kulungan. Wala engeng anino NG tao. Bakit ba napakaraming gamit ANG lumilitaw mula sa wala? ANG-MGA taong mataas ANG katayuan, natural lang na hindi sa karaniwang bahay na akatira. Ganyan ANG mahiwagang ilusyon NG-MGA immortal.
Hindi ba ninyo naintindihan? Kung KNG-MGA'dakila ay nakatirasa karaniwang bahay. Matagal nang ngayurakan ang pintuan nila araw-araw. At siguradong masiskip at barabara ANG dalo NG tubig. Talagang ANG'dakilang taong ito ANG aming tagapagligtas. Sa Vegas, may kaligtasan na ANG-MGA mamamayan NG Becheng. Aba. Ito po ba ANG ibinigay sa inyo NG dakilang taong iyon? Para sa ama, ilang taon na rin, hindi pa ako nakakita NG ganitong puting tinapay. Sa Vegas, may pag-asa na ANG aming mansyon. Sabi NG dakilang taong iyon. Mula na gayon, hindi lang bigas at butil ANG may bibigay niya sa atin. Kundi pati MGA peçkain karne. Siguradong iyon ANG ipinadala ko kahapon. Tuwang-tuwa ANG dakilang taong iyon. Kaya pumayag siyang patuloy na iPad'den gol ANG aming mansyon. Ina. May sinabi si Tenyente Wen na gayon. Gusto niya NG ilang bot. Sandali lang. Sewer. Ang sabi mo nga lang. Ang Tenyente Wen na ito ay babae. Tama ba? Babae NGA po. Kung babae pala ang dakilang taong iyon. At gusto pa niya ako. Iyang florera. At ang mga bulaklak na nasa florera. Tiyak na magugustuhan din niya. May tanim kaming bulaklak ng menu sa bakuran. Kung gusto mo, Box, isasama ko na ang mga ito at ang florera para dalhin kay Jens. When? Salamat, Tenyente-san. Malaki ANG tiwala ko sa inyo. Huwag na kayong magkunwari sa harap ko. Sabihin mo na, magkano ba ANG halaga NG hairpin na ito? Ginung fan. Hindi sa ayaw namin itong ibenta sa inyo, kundi pinapa-appraise lang talaga namin ito. Hindi pa kami nakikipag-usap ng mayos sa nagbubenta tungkol sa presyo. Ako. Ginung fan. Hindi po ba pudent maghintay pa kayo? Ako na po ANG kakausap sa nagbubenta. Kuya-san. Maganda ANG presyo at mayos ANG kalidad. Pero itong hairpin, kailangan mo itong ibenta sa akin. Ibibigay ko ANG double NG presyo kaysa sa iba. Ginoong fan. Sandali lang po, tatawagin ko muna ANG nagbubenta. Hindi na kailangan. Ibigay mo sa akin ANG telepono. Ako na mismo ANG kakausap sa kabilang panig. Oy, Kuya-san. Magandang araw po, binibining. Ako po ANG bumibili. Kakatapos ko lang marinig kay Kuya-san. Magandang araw po. Hindi lang po alam kung alin sa mga iyon ang nagustuhan ninyo. Alin po roon? Po. Noon, 4 na bagay ang inilabas ko. Pinapahalagahan iyon ni Kuya-san. Hindi po namin alam kung alin ang nagustuhan ninyo. Kaunti na lang po, kaysa dun sa pulang corona at supply na may baton ginto. Binibining. Ako na po ANG mag-alok NG presyo. 4,000,000. Pult po ba? Deal. Salamat po, Ginoong fan. Kuya-san. ANG bilis naman NG bentahan na ito. ANG bilis din natin nakabenta sa page kakataon dito. Wala pa engeng formal na anunsyo sa labas. Diretso na tayong gumawa NG on the spot na transaksyon. 4,000,000, 10% komisyon. Ibig sabihin, sa napakaikling oras lang na wala pang isang oras. Malinis na kikita tayo NG 4,000,000. Kailangan talaga. Sabi ni Xiao Aing nun, doon daw tayo matutulog sa kanyang in-NG isang gabi. Kailangan mayos natin ito na gayong araw. Alis na po ako na gayon din. Bilisan mo, ilabas mo ANG cellphone mo, magdagdag ka NG isang tao. Lolo. Sandali lang po at tatapusin ko ito. Matandang iyan. Huwag mo akong sagipin. Aray. Huwag ka nang madaldal. ANG numero NG cellphone na ito. Bilisan mo at isulat mo na sa akin. Anong kalokohan ba, yan? Walang hiwagang mangyayari. Nakakainip. Xiao, sigurado ka bang 5,000 araw-araw. 5,000 mantu. 5,000 boz. Hindi maliit na bilang iyan. Tama. Sa unang linggo, ito muna ang bilang araw-araw. Sige, una na po ako. Baka madagdagan pa ito sa susunod.
Ipadala mo lang sa inko araw-araw ng alas 8 sa media. Isang beses kada araw. Sige po. ANG mantu, kukunin ko sa inyo ng 5 sentimo baba isa. ANG bozi, isang pisong piraso. Ayos lang ba sa inyo? Pwede po. Magandang araw po. Ako po ANG tumawag sa inyo kaninang hapon para bumili NG supply. Kung may bago po kayong mega bagay, po ninyo akong hanapin. Kung maganda ANG presyo. Ziao, maskip ANG dun mo. Hindi makapasok ANG sasakyan ko. Dito na lamp muna ako magpaparada. Ziao. Kuya San, bakit ka na parito? Hindi ba kagabi lang ako pumunta sa kumpanya mo? May kailangan po ako sa inyo. Ziao. Noon, mabagal lang talaga ako, at kasalanan ko rin na hindi ako naging masikaso. Bukas papuntahin ko ANG pinakamahusay na construction team, para ay pernovet ANG in mo mula umpisa. Hindi na po, kuya. May nahanap na akong tao para sa renovations. Iyong inirekomenda ni Tio Wang. Napakaasahan daw. Talagang sulit at mura. Kung ganun, ano ANG susuotin mo, diretso mo na lang sabihin sa akin. ANG mega gamit dito, kunin mo na para maipangayos mo ANG katawan mo. Hihintayin kita matapos ANG page kukumpuni mo. Ako na ANG tutulong sa page kukumpuni mo. Kasama ko na ANG mega empleyado NG kumpanya na tutuluyan dito. Tama, Ziao. Iyong neşit rank 3% NG share. Napatunuyan na naming lahat. Ibibigay ko na ba ngayon sa iyo? Oh, hindi na kailangan, wag mo nang isauli sa akin. Una mo na lang akong tulungang maibenta ito. Kung magkano ang maibenta, ayon na iyon. Sige. Tiyak na matutulungan ka ni Kuya San na maibenta ito sa mataas na presyo. Huwag kang mag-alala, iyong kaibigan mo. May bago pa ba siyang mega gamit kamakailan? Kuya San, ilang araw pa lang naman ito. Kahit mas mahusay pa ang kaibigan ko. Hindi rin naman siya makakaipon ng paninda ng ganoon kabilis. Nagtatanong lang naman ako, kung sakaling may maganda kang kitam sa susunod. Tandaan mo lang si Kuya San, sapat na. CJ, Ziao, isasama kita mamayang gabi sa mahigang hapunan. ANG dalang bird nest at abalon para sa iyo. Lahat ay sariwa. Kapag may oras ka, ikaw na ANG bahala. pasensya na. 不好意思， May mga ginagawa ako kanina. Kaya ngayon lang nakita ang phone. Kung tungkol sa presyo, 1,050,000 bawat isa. Sobrang ayos. Pero kailangan mo akong tulungan humanap ng isang sikreto at tagong lugar para sa transaksyon. Walang problema. Ipadala mo sa akin ANG adres. Bukas, susundun kita dahil mahalaga ANG mega bagay na ito. Sige po. Kung ganoon, abala na kita. Ang address ko ay sa Gramundong San Mao. Pero, pagdating ng panahon, may isa pa akong gusto mong makita. Para malaman mo kung tatanggapin mo. Ngayon, hindi pa maipapakita ang anyo nito. Walang problema. Bukas NG alas 11 NG umaga, dumating ka ng eksakto. Ziao. Narito na ang 1,000 manto at baozi na hiningi mo. Ziao, narito na ANG mega bauzi at mantu. Eksakto ANG dating. Ginoong Hi. Ang mga baozi mo ay sobrang bango naman ata. Ay nga. Araw-araw akong gumigising ng kalas kuwotro para magmasa at gumawa NG mega bauzi. Hehe, sisiguraduhin kong babakagat mo ay bagong luto at mainit-init. Ilset. 5 bauzi at 5 mantu. Kabuuan ay 7 at 50 yuan. Sa account mo, 750 yuan. Salamat po, Ginoong He. Ziao, huwag ka nang magatit. Basta't araw-araw naman akong darating. Alis na ako na gayon, ha? Tagapagmana. ANG loop NG NG espasyo at panahon ay napakadilim at bakant. Wala man lang kahit ano. Saan naman may mataas na tao rito? Tama, tagapagmana. May tao ba talaga sa loop? Siyempre, meron.
Nakatayo ka pa riyan, bakit? Pumasok ka na agad. Mrs. Wen, dinala ko na ANG flower was na hinihingi mo. Naubos ko na ANG limang balde NG tubig kahapon. Ito ay isang balde NG tubig. Bilisan ninyong ibenta, kikita na tayo. Ilagay mo muna rito ang bakanting balde. Marami ang mga dala natin ngayon. 5 balde ng tubig at 500 siopao. 500 mantu. Siopao, mantu at bigas. Ginun Wen. ANG apat na botank ito NG bulaklak. Lahat yan ay bigay NG kanyang kamahalan sa ikin kama. At iba ANG MGA iyon sa karaniwang MGA gamit. Tingnan mo NGA, gusto mo ba? Gusto ko, gusto ko. Kung may ganito pa sa hinaharap, pakidala pa para sa akin. Sige, sige, hanggat gusto mo, ipapakuha ko sa iyo lahat. Tama pala, may dala rin ako ngayong isang paso NG bulaklak. Mukhang malinis na ANG-in mo, Ginun Wen. Kaya naisip kong ibigay ito sa iyo. Ito, ang ganda naman ng bulaklak na ito, ano? ANG tawag dito ay bulaklak NG Mengyu. Bagamat karaniwan ito sa Beijing. Sa panahon NG Dinastyang Desheng. Talagang pambihira ANG bulaklak na ito. Huwag na tayong magkwentuhan pa. Bilisan na nating maglipat ng mga gamit. Malapit nang ipatupad ang sapilitang pamimigay. Tama, magpaparenovate yata ang inko bukas. Pagdating ng oras, ilalagay ko na lang sa silid sa loob ang mga gamit. Renovasyon. Ano ANG ibig mong sabihin? Ibig sabihin, aayusin at muling papaganda ang lugar. Kaya babaklasin at muling itatayo rito ang ilang bahagi. Ibig sabihin ba nito, sa panahon iyon ay hindi kita makikita? Hindi. Magpapatuloy pa rin ang negosyo gaya ng dati. Pero baka maraming alikabok dito dahil sa trabaho. Medyo magulo. Huwag mong kalimutan. Huwag kang magsuot ng sobrang mahal na damit. Baka madumihan at mahirap ng labhan. Talagang maalalahanin si Ginun Wen. Pinapansin pa niya pati ANG damit ko. Baka madumihan ko ANG iking kasuotan. Binata. Nagkasakit po ba kayo? Bakit napakapula NG mukha ninyo, at nakatunganga pa kayo diyan? Bilisan ninyong ilipat ANG MGA gamit sa karwahe. Bumalik tayo sa Palasyo NG Prinsipe. Bumalik na ANG binata. Amoy siopao ito. At may amoy din NG mantu. Ngayong araw, hindi na magugutom ANG lahat. Narito ANG 500 mantu, at 500 siopao. ANG MGA matatanda ANG unang kumuha NG siopao. ANG MGA bata naman ay mantu. Page kalipas NG 2 oras. Magbibigay NG lugaw ANG bawa isa sa harap NG tarangkahan NG palasyo. Walang magsisiksikan. Dahan-dahang magbigay NG sapat na tubig. Bawa isa ay may. Sige. Napakabuti. Ama, matagal ka nang nasa Bicheng. Noon, kahit damo ay ayaw mong ibigay sa amin na kainin. Ngayon, bigla kang nadadala NG page kain mula sa wala. Tiyak na sinarili mo ang lumang panustos ng tagutom ng korte. Tama, sugat, MGA kasama. Tingnan natin kung gaano pa karaming butil ANG natitira sa Palasyo NG Prinsipe. Ibigay ninyong lahat sa akin. Tumigil kayo. Hindi kailanman nalabas ANG korte NG butil para sa tagutom. Kung hindi kayo naniniwala, salikskin ninyo ANG Palasyo NG Prinsipe. Kapag may nakita kayong kahit isang butil, pahirapan ninyong gusto si Huechu, tatanggapin ko. ANG silit NG mataas na taong nakatira roon ay ako lamang ANG makakapasok. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong sumama sa akin bukas sa NG espasyo at panahon para makita mismo ANG patunay. Tingnan ninyo kung gusto ba kayong asikasuhin NG mataas na tao. Iha, tungkol sa sinabi kahapon. Nagustuhan po ba ito ng mataas na tao? Nagustuhan ito ng gusto ni Wen Xiaorao. Pero sabi niya, nasa MGA susunod na araw ay magkakaroon NG page papaganda at page kukumpuni sa in. Pagkukumpuni. Iha, nasa lupa talaga iyan. Ang mataas na tao na nagsabing ipaayos ang in sa mismong panahong ito. Malamang ay may nakita siyang kakaibang dapat paghandaan. ANG aming tizenang wangfo ay minsang naipit NG MGA taksil at nakipagsabwatan sa MGA bandito. At muli pang inalisan NG kapangyarihang militar NG kanyang kamahalan. Kaya nauwi kami sa ganito. Para sa page tugon sa tagtuyot. Talagang para kaming nakabitin sa ere ANG buhay NG aming wangfo. Hindi lang basta magpapadala sila NG ginto pilak at MGA pulura sa matas na tao. Kundi gagawa rin NG para alamin ANG MGA gusto niya. ANG buhay at kamatayan NG aming wangfo ay nakasalalay na lang sa kanya. Ama.
ANG ibik boba ninyon sabihin ay pinapakita niven loban sa amin ANG kaniyang teritoryo. Habeng hindirin niya sinasadyang humihingi pa NG masmaraming handog. Tama. Saan naman may mag-ayos NG bahay ng walang dahilan. Bukas, ipapalimpat mo ANG apuang kahoy na hugis peras at bulaklak. Sumunod ANG bata, ANG bilanggo mula sa lamp na iyon. Ay basta na lamp na kaba NG lamp libongjin na supilay mula sa wala. MGA inutil ba kayong lahat, Gino? ANG matandang iyon na si Huecho ay kahit kailan hindi ilalabas ANG Totu. Sinasabi lang nilang may isang matas na tao na nakatira sa NG espasyo at panahon ANG nagbigay NG gabay. Parang malto at Diyos ANG palabas niya. Sinong manggahas na silain ANG maliking plano natin na putulin ANG supile at ibalik sa Beijing ANG Wangfu NG Tizenam Wang. Patayin agad at huwag ng pag-usapan. Maliit na bagay lang. Kasasalang giling na soy milk. Inumin mo habang mainit pa. Marami akong dala, madam. Salamat po, madam. Iha, saan ka naman nakakita ng mayamang tao na magpapatalo sa ating mga dukhang bundok at liblib na lugar para lang sunduin ang isang dalaga? Ang swerte niya talaga. Malamang ay yumaman ang pamilyang iyon sa nayon. Pasensya na po. Saan po ANG NG espasyo at panahon? May kaunting asunto ako kay Madam NG in. Naibawi ko pa ba ang sinabi ko kanina? Magandang araw po, Madam. Ako po ANG taong nakipag-ugnayan sa inyo noon. Ha? Ikaw pala ang nagdagdag sa mga gusto ko. Sino naman yung tumawag sa akin ilang araw ang nakalipas? ANG lolo ko iyon. Sandali lang po, binibining ipasasamahan ko po kayo sa kuwarto NG isang staff. Sasagutin ko lang ANG tawag at babalik din ako. Binibining nakita ko na po ANG larawang iyon sa tulong NG kakilala ko. 5-2 buwan ANG opisyal na inukit na batong jades na napaka-perfecto ANG page kekaimbak. Biyayiren bihira po iyon. Dito sa akin, isa-100,000 ANG presyo bawa isa. 100,000 bawat isa, ayos na ayos. Pero kailangan mo munang ihanda ang account para sa paglilipatan ng pera. Ilan ang ihahanda mo? Ilan? Kailangan makuha ito kahit anong kapalit. Pagbalik mo, parang pasasalamat sa MGA kamay mong gumagawa. Masayang pakikipagtulungan ng Fan Shao. At kung kailangan pang dagdagan ng pagsusuri o pagproseso ang mga jade na ito ni Fan Shao, sana ay muli mong piliin ang aming kumpanya ng pagtantiyan na pinatatakbo ni Kuya San. Walang problema. Matagal nang magkasama sa negosyo ANG Pamilyang Z at ANG Pamilyang Fan. Kaya normal lang na parang dumalo lang ANG tubig ANG bagay na ito. Ayos. Napagkasunduan na ang usapan tungkol sa mga jade. Fan Shao, may isa pa akong magandang bagay na ipapakita sa iyo ngayon. Ito ANG Telanghuai. Kahit sa museo, mahirap na itong makita. Hindi mo ba gustong bilhin ANG Telang ito? Binibining Malamang ay isang antigong gamit ito. Pero hindi ako eksperto sa MGA tela. Ma-video muna ako at ipapadala kay Lolo para sigurado nang mapapasa kamay niya. ANG dami, ANG dami, ANG dami nitong MGA bulaklak. Saan mo ba ito talaga nakuha? Ziao Hao, pakisabi MGA, saan nakuha NG kaibigan mo ANG MGA bulaklak na ito? Hindi ko na alam yan. Malawak ang koneksyon ng kaibigan ko. Malaki ang pinagmulan niya. ANG bulaklak NG Mengyu ay napakahalaga sa larangan NG mental healing, halos wala na itong katulad sa buong lunsod. Isa itong kayamanang walang katapat. Mukhang marunong umintindi si Fan Shao. Kung ganoon, mas nararapat nang ibigay sa inyo ang bulaklak na ito. Napangalagaan ninyo ang negosyo ko. Masaya rin ako na nakilala ko kayo. At sabi pa ng kaibigan ko, may natitira pa raw. Hayaan ko raw siyang kumuha pa ng kaunti. Ziao Hao, tatanggapin ko ANG sinabi mo. ANG Telang ibinigay mo, personal kong dadalhin sa harap ni Lolo para masuri. Kapag may kailangan, tumawag ka lang kanumang oras. Darating ako agad. Tingnan ninyo, halika rito. Bilisan ninyong tingnan kung ano ang dala ko. Ano ito? Bulaklak NG Mengyu. Hindi akalain ni Ziao Hao na basta na lang niya itong itimpon sa bakuran sa labas at pinalaki roon. Sabi pa niya, ibinigay lang ta yon NG kaibigan niya ng basta-basta. Ano? Basta-basta lang pinalaki, at ibinigay pa talaga sa inyo. Sandali.
ANG ukitsa gilit NG pasona ito ANG markang galing sa opisyal na kin. ANG pasona ito, hindi bababa sa limang libo ANG halaga. Hindi. Hindi lang ito usapin NG pera. Ito ay isang regalong mula sa isang opisyal na kin na naipasa sa MGA henerasyon. Talagang may alam ANG binibini na ito. Hindi hambog at hindi mapagmatas. Hindi gahamon sa yaman at hindi rin nagpaparangal sa sarili. Talagang may dangal ANG taon ito, hem genç sa ikekahyank balaytarin pa ANG kanyank balutu. Magandang umaga. Vın boss. Ano ba? Sino ANG kausap NG prinsipe NG panahon ito. Hindi bad volant ibang tao rito sa in. Tingnan ninyong lahat. Halatang abandonado na itong inn. Saan naman manggagaling ang kung sinong mataas na nilalang mula sa ibang mundo? Pinagbibintangan ninyo ANG Tranam Wangfu na nagtatago NG Relief Grain. Hayagenk dinala namin kayo rito sa NG Espasyo at Panahon. Kung ayaw ninyong maniwala, mejintay na lang kayo rito. Tapos, sa loop NG kalahating oras, ilalabas namin ANG Bigas. Sa panahon ito, maaari kayong malyang pumasok sa inn na ito. Hanggat makakapasok kayo, kayo ay panauhin NG aming mahalikang hukuman. Ano nang nangyayari dito? Bakit napakaraming tao sa labas? Siguradong may mga taong may masamang balak. Mukhang mga tauhan ng kalaban ang nagpadala sa inyo. Mas mabuting imbestigahan ninyo ito ng maigi. Baka sakaling makasingit pa tayo at makapakinabang. Hanapin ninyo ang mga taong noon ay nagpahamak sa inyo sa kabiserang lungsod. Maraming salamat sa palala, Vın boss. Pagbalik ko, medyo mas maingat ako. Lumipas na ang kalahati ng oras. Halos pareho lang ang dala natin ngayon sa kahapon. Pero ang mga dalandan ay 400 gin. Halos ganoon din. Mula bukas, may karne na kaming maipapadala sa inyo. Mga 200 gin araw-araw. Vın boss, sandali po. ANG rakipçehir na ito ay gawa sa dekalidad na kahoy na peras. Hindi ba't kailangan ninyong ipayos ANG-in ninyo? Ichiring na lang ninyong regalong pampasalamat ito. At itong 5 paso NG bulaklak NG mengyu. Kahapon ko lang hinukay mula sa bakuran. ANG MGA ito na ANG ipantubos sa pechkaing para bukas. Walang problema. Pero sa mga susunod na araw, hindi mo na kailangang araw-arawin pang magdala ng mamahaling mga bagay sa akin. Hindi maginhawa ang pagtanggap habang inaayos ang inn. Kailangan mo lang dumating ng tama sa oras araw-araw para kunin ang mga pagkain. Hintayin na lang nating matapos ang pagpapagawa. CJ, Lahat ay susunod sa sinasabi ni boss at Nilnay. pero sa mga susunod na araw, kailangang maging maingat kayo sa aming manor. Baka may nagmamasid. May nagmamasid sa inyo mula sa dilim. Dalhin na lang ninyo ito at kainin. Busog na busog, walang tagpi. Ituring na lang ninyo itong kabutihan para sa inyo. Kahit hindi ko alam kung paano talaga ito. Pero ito ANG ipinadala ni Madamun. Tiyak na pambayarang kayamanan iyan. Totu NGA ba? Talaga bang may matas na tao na naninirahan sa inn na ito? At kaming MGA ordinaryong tao. Talagang hindi makakapasok. Ganun NGA siguro. Impossible. Sino ba sa mundong ito ANG may matas na tao? Pabibo lang at nagkukunwaring misteryoso. Ano ba ito? Paano pa tayo makakapasok? Dahil wala na sa inn ANG matas na tao. Kahit makapasok pa kayo sa inn, wala rin kayong makikitang tao. Tanging ANG MGA pinili NG matas na tao. ANG makakakita lamang sa kanya. At makakakuha lang ng pagkain. Pero para sa amin na MGA karaniwang tao, Kapag wala ang mataas na tao. puro patay na kahoy lang ito. Talagang hindi pumapasok sa paningin NG mataas na tao. Hindi kailanman nagsisinungaling ANG aming Bechank Wangfu. Hindi ko alam kung kaling MGA malilit na daga. ANG gustong pakiveyon ANG aming Wangfu at ANG bayan. Ngayon ay matindi ANG tagtuyot. Kailangan nating makaisa. Para lang makaligtas ng buhay. Ipinapanga ko NG Wangfu. Basta hindi kayo MGA magnanakaw. Pantay-pantay namin kayong tutulungan. Tungkol naman sa MGA degenk iyon. Isa-isa ko silang hihilahin palabas at sisipain. Talagang may matas na tao sa mundong ito. Ngayon, ANG matas na taong iyon ANG magliligtas sa MGA mamamayan NG Bechank. Mula sa matinding tagtuyot, Gino, humihingi po ako NG paumain sa MGA sa laitang binishivan ko kanina. Sino pa ANG manggangahas na magduda sa Bechank Wangfu mula ngayon? Ako ANG unang hindi sasangkayon. Kung gayon, mauna na ninyong ibalik ANG MGA butil sa Wangfu. Kapag naipamahagi na ANG lahat, doon tayo kikilos. Volant silbi. Ngayon, ANG buong lungsod ay, hindi lang basta naniniwala sa sinabi NG matas na tao. Lalo pa nilang kakampihan ANG Bechank Wangfu.
Kapag talageng nayos ANG tatyot balangkaraw. ANG vamfuna ito ay babalik na sa kabiserinçlumzid. Ginoo, talagang napakatuso ng planong ito. Kapag nakalabas na kami sa paralan, hindi na talaga kami makakapasok sa isang in. Basak-basak at wasak na ANG-in. Wala ng laman. Parang hindi naman dun tumira ANG kahit sino. Na para bang may nakasalansay na kung ano. Isa lang talagang panilinan. Gusto NG vamfuna gamitin ANG incidenten ito. Para pakisahin ANG puso NG MGA mamamayan. Kung ganun. Palibutan ninyo NG apoy. Sunugin ANG in at gawing abo. Opo. Ginoo. Naku, mama ko. Ang mga tao mula sa kumpanya ng pagreremodelo ay parating na para gibain ang pader. Ang mahalagang bagay na ito kasinlaki lang ng singit ng barya. Saan ko ba itatago? Dala ko na lang, baka manakaw pa. Itago na lang sa loob ng inn. Maraming tao roon at magulo pa, mas delikado. Ginoo, may nakaharang. Tio Wang, itong basag na boteng ito ang dahilan kung bakit nagkagulo ang apo ko. Pakiusap, bantayan mo muna ito sa loob ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, Xiao Hao. Tito Wang, sigurado akong alagaan ko itong mabuti. Ay loko na lang ito sa atik NG bahay ko. Walang sinuman ANG pulden umakyat dun. Page katapos NG bagyong ito NG ulan. Medyo madulas lang ANG dun. Kung gusto mo, dun ka na muna sa loop at umupo. Kukuha lang ako NG gamut para sa MGA pasa at sugat. Hindi na. Madulas lang ako at nadapa, ayos na ako. Tara, una nating tingnan ang mga baboy. Mula bukas. Bawat araw, tutulungan mo akong katayin ang isang baboy. I-deliver mo mismo sa pintuan ng bahay ko. Isang abot, isang bayad. Pagdating ng oras, ibibigay ko sa iyo ang address. Walang problema. Iwan mo na lang sa akin ANG adres. Baba araw, padadalhan kita NG isang piraso. MGA dalawang dang jin ANG bigat, hijit okulang. Tandaan mo ha. Hatid mo sa pintuan ng bahay ko ng eksaktong alas 8. Huwag kang mag-alala, Boswin. Siguradong eksakto kong may hahatid. Grabe naman ang Buddha na ito. Bakit nakaupo rito? Funky, bakit ka nandito pero ni hindi ka man lang nagsalita? Nagpaparenovate ang inn ko ngayon. Saan ka man tumingin, alikabok ang makikita mo. Baka hindi ka komportable kung magtagal ka rito. Ayos lang, sa totoo lang, masarap ding magparo. Tito, Pahingi naman ulit NG isang bangko, upo si boss. Sige, buti at may isa pa. Boswin, mapopo kayo. naparito ako ngayon para sa iyo. May kailangan ka bang sabihin? Siyempre, kahapon, nang makita NG loloko ANG beç NG telang yun. Talagang natulala siya. Sabi niya, isa ro itong tela na matagal nang kipinasa pa sa mula pa sa makalumang panahon. Pero, ANG matanda ko engeng lolo, mahilig lang talaga mag-ipon NG MGA antigom gamit. Sa tela, hindi naman talaga siya interesado. Pero may MGA kakilala ANG lolo ko. Kaya kusa siyang nakipag-ugnayan. Sa may-ari NG isang eksibisyon NG telang bulaklak. Sinabi nilang ilalagay ro nila ANG telang wai na ito. Sa eksibisyon para ibenta. Ano sa tingin mo, Funky? Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan. Bakit hindi ko na lang ibigay ulit sa iyo ang palayok na may mga bulaklak ng menu? Depende na lang kung gusto mo. Xiao Hao. Hindi yata maganda iyan. Nakatulong na ng husto sa amin ang mga fan. Isang paso lang, ibinibigay ko pa naman. Xiao Hao, mula na gayon, ikaw na ANG kapatid ko, ANG nak-isa kong kapatid. Itong bulaklak para sa iyo. Dapat talaga ay alaga ang mabuti mo. Huwag mo lang itong hayaang malanta ha. Xiao Hao, pwede ba akong, madalas na tumuloy dito sa lugar mo mula na gayon. Kung magkano ANG dapat kong bayaran, babayaran ko. Parang gusto ko na yata ANG gramundong sanmao. Iba talaga rito kumpara sa MGA lugar na napuntahan ko nun. Ibang iba talaga. Gusto kong tumira rito kung kailan ko gusto. Kahit isang buwan lang, ANG bilis namang nabago NG bahay na ito. Parang pinaligtat ANG langit at lupa. Talagang, napakagaling. Boswin. Ngayon ay grand opening NG inyong in. Sinadya kong magdala NG ilang MGA bagay. Para magatit NG pagbata at pagbibigay galang. Mahal na ginangkwan, nakakuha na naman ako NG isa. Medyo biyayireng laruan. Sana po magustuhan ninyo. Ito, magkano po kaya ang halaga nito? Dapat po ay mas malaki pa ANG kapalit nito kaysa sa nauna. Ibibigay ko po sa inyo lahat NG MGA bagay na pinadala ko. Hindi ko po alam kung magiging kontento si mahal na ginangkwan. Kontento po, sobra. Siyempre, kontento po. Tungkol naman sa mga bao, natatakot akong araw-araw.
Kayong kumain ng iisa ay magsawa rin. Kaya espesyal akong nagpagawa ng ilang mga baon na may palamang kabute at manok, masarap at mabango. May mga ulam din na may karne. Dinagdagan ko rin po ng kaunting manok at mga itlog. Mga 50 gin ang manok, mga 100 piraso ang itlog. Kung paano ito hahatiin pagbalik doon. Bahala na po iyan sa inyo sa Wangfu. Gusto kong itanong kay mahal na ginangpun, ANGMGA sangkap na ito, sariwa po ba? Naman, lahat ng mga dinala ko ay pinakamataas ang kalidad at pinakasariwa. Kapag tinanggap ninyo ang totoong ginto at pilak ko, sisiguraduhin kong maayos at patas ang lahat. Ganito po ANG nangyari. Hindi ko po malaman kung bakit. Mula pa 3 araw na ANG nakalipas, ANGMGA tao sa Beichenk. Ay tuloy-tuloy na nagkakasakit. Naunawain ko. Imposible po iyan. Lahat ng pagkain ko ay araw-araw na sariwang luto. Mahal na ginangpun, huwag po kayong magalit. Hindi po ganun ANG ibig kong sabihin. Dahil dumarami na ANGMGA taong may sakit. Malaki na ANG problema. Kaya kailangan kong seryosohin ito. Sana po huwag ninyo itong masamain. Matapos kong ilabas ang mga sangkap na ipinadala ko sa inyo sa bakuran. Sa anong paraan po ninyo? Ipinamahagi iyon sa mga tao. Page kalabas ko po sa NNG espasyo at panahon. Ako mismo, MGA utusan NG Wangfu, at ANGMGA tao, ay sabay-sabay na nagatit sa pinchuan NG Wangfu, at agad na namahagi. Sa prosesong iyon, may nakahawak po ba sa pagkain? Halimbawa, may naglagay ba ng lason o gamot? Dapat po ay wala. Buong panahon po akong nasa huling hanay, at nakamasit lang. Dapat po ay walang nakapalagay NG lesson sa ilalim NG mata ko. Pero, may isang napakakakaibang bagay. Ano po iyon? Napansin ko lang kaninang umaga, na pareho ANG kinain NG MGA tao sa Wangfu at NG MGA tao. Bakit po walang page tatay ANG MGA tao sa Wangfu? Pero ANG MGA tao po ay nagkaroon NG ganitong sintomas. Naiintindihan ko na. Mahal na ginangpun. May ne po ba kayong sabihin? Sa paaralan, ang Wangfu ninyo sa Bicheng ay siguradong may nakatuon na mata rito. ANG ibig sabihin po ba ni mahal na ginangpun ay, may isang taong sinadyang magtanim NG sisihin at ipahamak ANG Wangfu. Natitiyak ko pong ganoon nga. Noong nakaraang pagkakataon ay hindi sila nagtagumpay sa panunulsol sa ugnayan ng Wangfu at ng mga tao. Kaya ngayon ay gagamitin nila ang pagkakataong ito para mapaharap sa kahihiyan ang mga tao sa pamamagitan ng matinding pagtatay. Kapag nagkaroon ng malawakang sintomas at hindi nagamot, ay ituturing itong salot, at kung may nakasingit na tao sa likod ng kurtina ng isang aklat, ano ang gagawin ninyo? Kailangan nating agad gamutin ANG page tatay NG MGA tao. Pero kahit may maggamot sa Beichenk, Sa ganitong matinding tagtuyot na lugar, saan pa kami kukuha NG MGA halamang gamot na magagamit NG inyong kamahalan? ngayon ang pinakamadali at pinakamapilitan nating dapat asikasuhin. Hindi ito para gamutin ang pagtatay, kundi para hanapin ang pinagmulan ng nangyayaring ito. Mga pagkaing karne, buwan at tinapay, pati prutas. Lahat iyan ay direktang ipamamahagi sa mga tao. Ang bigas lang ang iluluto sa kusina ng palasyo. Ibig sabihin, ang lugaw na puting bigas lang ang mawawala sa paningin mo. At ang nasa likod ng lahat, ay ang gamot na ibinibigay lamang sa ganitong panahon. Naintindihan ko na, nasa luplang NG Palasyo ANG taong iyon tiyak. Ngayon, nag-isip ako ng paraan. Bukas, sa takdang oras, may papadala ko ito sa inyo. Ang dalawang ito, unahin ninyong dalhin pabalik. Kapag may nakitang natuyo na, o kung napakahalaga ng sitwasyon, sa kanyo na lang ito ipakain sa kanya. Bawat pagkakataon, isang butil o isang supot lang. Sige po, maraming salamat po, Ginunggun. Hahatid ko na po agad ANG MGA ito pabalik. Tingnan pa natin ANG lagay NG MGA karaniwang tao. Kamahalan, hindi po namin kayo pinadududahan. Talagang hindi lang kami manggahas kumain po, kamahalan. Bakit po parang wala man nang nangyayari sa MGA tao sa inyong palasyo? Maski kaunti, wala po. Paano? Sa tingin mo ba maglalagay ako NG lesson sa page kain? Guard. Dalhan ninyo ako NG isang mangkok NG maligamgam na tubig. Mainit-init na tubig. Narinig kong maraming nagkasakit kamakailan. Kaya ibinibigay ko sa inyo ito. Bini-bini. Huwag po kayong mag-alala. Sa tingin ko ay mas komportable na po ako ngayon. ANG MGA may malubang karamdaman, unahin mo nang inumin ito. ANG iba pang may banayat na sintomas, huwag mo nang kumain. ANG walang sintomas ay kunin ng normal ANG ipinamimigay na page kain. Ayos. Huwag na kayong kabahan, lahat ay maayos na. Nasa ilalim ng ganap na pangangalaga ng mataas na makapangyarihan ang lahat. Ikaw na walang pusong taxi. Inalagaan ka NG aming palasyo ng napakabuti. Pero minamadali mo pang kumain at lumabas. Ano bang kabutahan ANG ibinigay nila sa inyo?
At pinabot kayo sa ganitong pananakit sa palasyo. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakita. Nang ako siyang ilalabas niya ako NG Palasyo. Ilalabas ako NG Becheng. At page katapos ay ibabalik ako sa kabisera. Kapag nagtagumpay ANG paninirang iyon. Maaari na naming ibalik ANG buong pamilya sa kabisera. Guard. Agad ninyo siyang palayasin sa palasyo. ANG taong ito, hindi na maaaring tumanggap pa NG page kayong ipinamahagi NG Palasyo bilang tulong sa tagtuyot. Ama. Kailan po ba kami makakabalik sa kabisera? Ngayon, pinapakain lang natin ang mga tao. Pero para talagang supuin ang tagtuyot, kailangan munang umayon ang panahon at bumuhos ang ulan. ANG pakayos sa tagtuyot ay tungkulin NG aming palasyo NG tran namwong. Hindi ito obligasyon NG mataas na makapangyarihan. Hindi kami pudang medjing labis na sakim sa mataas na makapangyarihan. Panginoon, Bigo ANG Pilano. Nasubaybayan na ni Huejio ANG taong nakatago sa loop NG ating palasyo. Mas lalo nang nagtishwala na gayon ANG mga tao sa palasyo NG tran namwong. Si Luman Huejio ay nailibas niya talaga. Sabi nila, ANG ibinigay daw iyon NG mataas na makapangyarihan sa in. Pero mukhang limitado lang ANG damit. Kung gayon. Alam na ninyo siguro kung ano ANG dapat nating gawin na gayon. opo, mahal na pinuno. Siyaw, ang husay mo naman. Ailing, pumasok ka na. Bakit ngayon ka lang, wala man lang sabi-sabi? Mabuti na lang, maaga akong nakapaghanda. Kasalukuyang na-renovate ang inn ko. Puro alikabok kung saan-saan. Hindi rin kita gaanong mabuting matutuluyan. Siyaw. Ang ganda talaga ng pakiramdam ng inn na ito. Mas maganda pa kaysa sa mga mamahaling hotel na tinuluyan ko dati. Iba talaga ang dating. Pampaginhawa ng loob. Aayusin ko muna ang check-in mo. Huwag kang mag-alala. Ihahanda ko sa iyo ang isang marangyang top class na kwartong may malaking kama. At sa pag-check-in mo rito, may almusal ka pa. Maligayang pagdating. Unang bisita ng inn ng espasyo at panahon. Karangalan ko po iyon. Siyaw. Nakikita ko na sa ikalawang palapag, bawat kwarto ay may nakalagay na ganyang paso ng bulaklak. Ang ganda pa rin tingnan. Hindi lang maganda, may iba pa itong silbi. May iba pa pala itong gamit. Kaya pala sa marangyang kwarto lang sa ikalawang palapag mayroon ito. Huwag ka nang magyabang. Anong silbi ba ng isang bulaklak? Maganda na nga tingnan, sapat na yon, hindi ba? Ngayong gabi, malalaman mo na. Bukas ng maaga. Ipapaskil ko ang mga litrato na ito. Sa Weibo. Siguradong maraming tao ang pupunta para mag-check-in. Binibinin Xiao Rao. May malaking problema na po. Tagas ng tubig ang nangyari sa inn ng espasyo at panahon. Ang mga tauhan namin ay may dala ng mga timba papunta roon. Ubalhin ninyo ANG lahat NG timba NG tubig sa loop NG mansyon NG prinsipe. At dalhin lahat sa UNN NG espasyo at panahon. ANG mga mahalaga ay tumigil muna sa loop NG in. Kung hindi mapapatay ANG apoy na ito, magkakagulo na ng husto sa Becheng. Bilisan ninyo. Iligtas ANG mahal na bisita. Ama. Parang pinakaban tayo NG kabilang panik. Sinamantala NG kabilang panik ANG ilang araw na ito na nagugutom at nainjihin na ANG mga tao. Walang taong bantay sa UNN NG espasyo at panahon. Kaya nakapasok sila sa kaguluhan, at sinadya nilang magsimilay NG apoy, ANG pakay nila, ay hindi kailanman ANG mga tao NG Becheng. Kundi ANG mataas na nilalang sa UNN NG espasyo at panahon. Bilisan. Apula. Gamitin ninyo lahat NG tubig, umuwi muna kayo at tingnan ninyo. May matisra pa ba? May tubig pa sa amin. Agad akong kukuha. Kami rin. Walang mahal na bisita, walang kami ngayon. Hala, kumilos na kayo. Binibining siyaw. Napahamak na ANG in. Nasa loop pa po ba ANG mahal na bisita? Hindi ko po alam. Nasa loop pa po ba ANG mahal na bisita? May takdang oras po ako sa pakarap sa mahal na bisita. Maaari ko po bang makita siya o hindi? Kailangan pong hintayin hanggang bukas para malaman. Maaga pa. Nandyan ka pa. Buti na lang at nakita pa kita. Vunlaoban. Yung, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ba't kahapon lang tayo nagkita? Yung, Vunlaoban. Mahaba po ANG sasabihin ko. Kagabi, sinilaban ANG in NG isang tao. ano? Nakakagimbal. Talagang may mabigat na loob sa akin ang gumawa niyan. Nasabi ba ng taong nagpalabas ng balita kung sino siya? Sa totoo lang, ibang tao ANG nasa likod NG lahat. Hindi ko pa nasabi, ni hindi ko nasabi sa harap ni Master Ke ANG Totu. Noong isang araw, bumili ako ng maraming gamot na sangkap. Sapat na iyon para sa lahat ng kalidad na kailangan ng bitchen. Ginungkwan.
Ako ANG nagpapasalamat sa inyo para sa kanila. Tama, Ginun. Ano po iyon? May isa pa akong sasabihin. Marin medyo mahirap. Pero sana po ay pakisipan ninyong mabuti ANG pa rin. Sabihin ninyo. Bagamat nakakain na NG MGA rasyon ANG lahat NG mamamayan NG Beycheng. ANG kondisyon po NG amigmasyon para makabalik sa kabisera ay ganap na malutas muna ANG taktuyor. Ibig sabihin, dapat mapakain NG MGA tao ANG kanilang sarili. Mas mabuti nang turuan silang mangisda, kaysa bigyan lamang ng isda. Talagang kailangan nating mag-isip ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Para makabalik ang inyong mansyon sa kabisera. Ginun. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Pero sa totoo lang, tungkulin po talaga ito NG aming mansyon NG Tranam Wong. Neko lamang sana na mabigyan ninyo kami NG ilang payo. Sige na. Anong arte mo pa? Bilisan ninyong pumunta roon. Tingnan ninyo agad, lumusot na ANG marangal na binata. At may dala pa siyang MGA bagay. May karne at may tubig. Hindi kami tinalikuran NG Pinuno. Napakagaling. Ngayon ay may pechkain at tubig pa rin. Mula ngayon, Sino man sa MGA mamamayan NG Beycheng ay kailangang magpilitan sa pagbabantay NG NG espasyo at panahon. Tama. Pero kailangan pang ayazın at kumpunihin ANG tindahan. Kapag gumaling na ANG lahat, sama-samang ayazın natin ANG tindahan. Ako ANG pinakabihasa sa pag-ayos. ano sa tingin ninyo? May sinabi ba ANG marangal na pinuno? Sinabi po NG marangal na pinuno na tutulungan niya tayong mag-isip NG para marsolba ANG sariling kakulangan at ANG taktuyor. Pero ama, hindi po natin pwedeng umasalang sa marangal na pinuno. Kailangang mabilis nating mahuli ANG na sa likod NG arsın na yun. Huwag kayong mag-alala. May MGA bakas na tayo. Pinabalik ko na ANG MGA taong palihim kong ipinadala para magsiyasat. Sabi NG MGA tagapaligid NG tindahan kahapon ay may kahina-hinalang estrangero ro silang nakita. Ngayon, pinapahanap ko sa isang pinter ANG itsura NG salarin para miyuhit ito. Napakabuti niyan. Sa page kakataon ito, bagong sigalot at lumang galit. Sisiguraduhin kong pilinisin ko siya ng lubusan. Masarap pala ang ban na ito. Ang palaman sa loob ay sobrang malinamnam, ang bango pa. Pero nakakasagabal ito sa pagdidieta ko. Huwag ninyong ipaalam sa aking manager. Kain ka lang ng malaya. Umaasa ka sa talento. Hindi naman sa katawan. At saka, ang payat mo na nga sa lagay na iyan. Ano pa ang ikakatakot mo? Ziyaohao, saan ka ng link? Tumawag sa iye o si ate link. At nakita niyang nasa counter lang ANG iyong telepono. Akala naming lahat may pinuntahan kamp mahalagang plakat. Lumabas lang ako sandali at nakipagkwentuhan sa kapitbahay na si Tio Wang. Sa labas ng bakuran. Kumusta? Pasado ba sa panlasa ninyo ang almusal na ito? Masarap ANG Bans. Dati sa Lungzid. Hindi pa talaga ako nakatikim NG napakasarap na meatbun. Kagabi. Nakatulog ba kayo ng maayos? Mabuti. Talagang mabuti. Sobrang saya, parang ang sarap-sarap ng buhay. Nabanggit ko na sa iyo kahapon. Ang mga bulaklak sa ikalawang palapag na silid. Marami pang mapapakinabangan. Hindi kaya pwede pang gamutin yan ang hirap matulog. Kung ganoon, kailangan kong bumili ng ilang paso at dalhin pabalik. Dalhin mo lang palagi. Kung saan ka pumunta, doon mo dalhin. Link. Ate, mukhang ANG plano mo ay paliguan ito. Bakit naman? ANG bulaklak na inilagay ni Ziyaohao sa ikalawang palapag na silid ay tinatawag na mengyua. Talagang napakaside NG bisa NG bulaklak na ito. Pero, ANG MGA kondisyon NG pakalaga nito. Ay napakahigpit. Muntik ko nang naipagkamali itong ilagay sa banyo NG aming bahay. ANG resulta, hindi ko naayos ng maigi ANG temperatura at halumigmig. Kaya nainjilo at nalanta ito sa isang kisap mata. Sobrang sakit sa puso ko nun. Napakahigpit NG kondisyon NG pakalaga. Kung ganun, bakit ANG MGA bulaklak dito ni Boswon? Ay sobrang ganda NG tubo. Mukhang ANG kapaligiran dito ni Ziyaohao. Ay may natatanging kondisyon. Maring dahil sa magnetic field o sa halumigmig. Kaya, link, kailangan mong dalhin ito palagi. Mukhang hindi masyadong possible. Sige na. Hindi nakapagtataka na kahapon ay ANG lalim NG tulog ko. Mukhang, kailangan ko nang madalas pumunta dito sa inyo para matulog. Baka sakaling madugtungan pa ANG buhay ko ng 2 o 3 dekada. Walang problema. Ginoong Zong. Kailan po ninyo gustong pumunta rito upang matulog? Kailan po ninyo gusto, doon po kayo pumunta? Sige, ako rin. Nakita kong sa harap NG bahay ni Ziyaohao. Parang may ilang paso na naman. Hindi ko pa iyon nakita.
Kumuha ako NG litrato. Kailangan kong iuwi at pag-aralang mabuti. Walang problema. Ayusin natin lahat. Ginoong Zong, napakalawak po ng inyong kaalaman. At malawak din po ang inyong karanasan. Nais ko pong magtanong sa inyo ng isang bagay. Kamakailan lang, naglaro ako ng isang simulation game sa pamamahala. Ang napatakbo kong na yon ay palaging tinatamaan ng tagtuyot. Walang patak ng tubig. Maraming mamamayan ang namamatay dahil sa tagtuyot. O kaya naman ay nagugutom at nagwawala sa kalsada. Paano po ba mareresolba ang ganitong sitwasyon? Ano po ang pangalan ng simulation game mo? Gusto ko ring subukan. Basta isang maliit na laro lang na walang pangalan. Ginoong Zong, may paraan po ba sa sinaunang panahon? O kaya, tayong mga modernong tao, mayroon tayong mga makabagong paraan na makalulutas sa mga hirap ng sinaunang panahon. Kaya ANG tunay mong layunin ay gustong umulan ANG langit. Para may masaka at may makain ANG mga tao. At mabuhay ng normal. Ang pangunahing punto ay mamuhay ng normal. Pero masyadong mataas ang hadlang ng teknolohiya ng artipisyal na ulan. Hindi ba medyo simple lang yun? Ilipat na lang ANG fokus sa ibang lugar, di ba? Ano po ANG ibig sabihin niyan? Ano ang ibig sabihin ng ilipat ang focus? Sa mga lugar na tigang, hindi naman laging kailangan NG malakas na ulan mula sa langit. May sarili rin silang sistema NG pamumuhay. Pero paano po ba iyon isasagawa ng konkreto? May kaibigan akong dalapasa sa pagsusuri NG lupa. Mayroon silang isang aparato na nakakakita kung may bukal sa ilalim NG lupa. Hindi naman kailangang umasa sa malakas na ulan. Kapag nalutas ang tubig sa ilalim ng lupa at ang patubig, makasasapat at makapamumuhay na sila ng mag-isa. Ginoong Zong, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sa sinabi po ninyo, mukhang aabot pa ako ng ilang antas dito sa laro. Hindi na kailangan. Pagdating NG araw, may bibigay ka pa bang mas maganda. Pahintulutan mo munang masdan ko ng maigi. Sandali. Ginoong Zong, nakakasilaw po ang inyong mga mata. Matanda, may bago na naman maganda. Avin ba natin? Agawin, kailangan maaw ko iyan. Kung hindi mo maaw sa kabilang panik. Tatawgan ko si tagapamahalang Chan at agad na magpapadala NG mga tao ron. Ito, Hindi ba ito? Mukhang sinanang tasa ito NG gintong alak, hindi ba? Yung tipo NG tasa na gamit NG Emperador sa pag-inom NG alak. Binibinin Xiao Rao. Regalo po ito NG Korte Imperial. Naagawa mo pala pati ito. Masyado ring mahusay ANG kaibigan mo, ha? grabe, siyaw-siyaw. Ang bagay na ito malamang ay napakamahal. Siguradong mas mahal pa ito kaysa sa sugar chair sa bakuran. Hindi lang basta mahal. Hindi bababa sa 4.5 ulit ANG halaga. ANG bagay na ito ay tinatawag na Jinzun. Noon. Isa talaga itong pambihira at panggalang gamit NG mga mataas na tao. Kung tunay na original, ANG isang piraso lang ay hindi bababa sa 50 milyon patas. Isang piraso, 50 milyon. Dalawa niyan, hindi ba 100 milyon na agad? Siyaw-siyaw. Ang galing mo talagang kumita ng pera. Bakit mo pa pinasok ang luging in na ito? Ang mga bagay na ito. Kita ko lang naman ay patong lang ako sa gitna. Walang kasiguraduhan ang pera gaya ng iniisip mo. Ginoong Zong, huwag po kayong mag-alala. Basta mula rito ko ito nabili. Sinusuportahan ko ang pagsusuri ng kahit anong institusyon ng pagtaya. ANG ugali ninyong magtrabaho. Panatak po ako. Kaya itong isang tasa NG gintong galak. 50 milyon ANG presyo sa akin. Dalawa, kabuang 100 milyon yuan. Hindi. Ginong Zong. Yung mga anaw na kong dinala. Hindi kita kinakalaban sa presyo. Pero ngayon, itong tasa NG gintong galak. Kailangan makisawso ako. Kasi dala ko po ito bilang misyon. Kung uuwi akong wala sa kamay, yung matanda sa bahay, tiyak na papaluin ako NG tungkot, nang makita ko ANG laman NG kahon. Naisip ko na agad na sa inyo, Fanjia, siguradong may papatok, binibinin Xiao Rao. Mag-alok ako NG 60 milyon para sa isa. Kung hindi, ganito na lang. Bili kayo ng isa kada isa. Sa halagang 50 milyon. Ano sa tingin ninyo? Isa na lang. Pero binibinin Xiao Rao, yung upuan sa labas, ibenta mo na rin sa akin, ha? Walang problema. Ang upuan, 1 at 2 milyon ang presyo. Ano sa tingin mo? May tao po ba? Mag-check-in po kami. Sa wakas, dumating na rin. Mga Panginoon ng kayamanan. Aling Xia, napakaganda rin ang lugar ninyo, ha? At medyo mura pa ang presyo. Marangyang silid na may mabangong sangkap para sa pagtulog. 300 milyon. Dalat na kwarto, 200 milyong yuan.
Lahat kayo, pakitiyak na hawak ninyo ng maayos ang inyong mga room card. Ting! Pitom tao ANG nak check in sa NNG espasyo at panahon. Maaari ko bang makausap ang amo ninyo? Iyong MGA halamak gamut na ibinigay mo sa akin, na ipamahagi ko na sa lahat NG kababayan. Sa isang gabi lang, halos gumaan na ANG kalagyan NG lahat. Kaya na gayon, napakarami NG MGA kababayan na dumating para sa Pechku Kumpuni. Talagang napakarami. Lahat ay nagpapasalamat sa inyo. Noon, sinabi ninyong ang susi sa pagluta sa tagtuyot ay ang pinagmumula ng tubig. Kahapon, sinadya kong makipag-usap sa isang kaibigan. Nagbigay ang kaibigan ng isang mungkahi. Ngunit ang mungkahing iyon, medyo mahirap isagawa. Talaga bang ganun kabilis ay mayroon ng solusyon. Isang gabi lang pala. Maghanap ng bukal ng tubig. Sa sinabi ninyo, naalala ko agad. Binibinin noon, parang sa kanluran NG Bechang. May isang kababayan na nagsabi, na may nakita raw siyang tubig na bumubukal mula sa lupa. Sino ANG mag-akala, nang dumating ako roon. Sabi sa ulat ay mali raw ANG nakita ko. Kahit anong mangyari, hindi nila ako pinayagang siyasatin uli ANG lugar na iyon. Kapag isipin mo, buong puosyam na puporsyento ay totoo. Hindi imposibleng. Muli na namang gawa ng mga nakatagong salarin. Dahil kung makakita talaga ng bukal, malamang ay malulutas na ang tagtuyot sa bitchen. Paano sila hindi sana nagnanais tulad ninyo? Kung gayon, lahat NG bagay ay maipapaliwanag na, tama po, ginang NG amo. Na gayon, nadala ako NG isang pamaypay na may dibuho NG Dunking. Lahat iyan ay mano-mano mismo NG iking ina ANG gumuhit. Hindi ko po alam kung magustuhan ninyo ANG MGA ito. Mrs. Ang ganitong natatanging likhang kamay mula sa mga sinaunang tao. Maganda, napakaganda. Napakahusay ng inyong ina. ANG iking ina ay nasa kabisera. May tuturing ting isang dakilang maestro NG Dunking sa kanyang panahon. Na gayon, bahayang uminog na ANG takbo NG MGA pangyayari sa Bechang. Kaya muli siyang nagsimileng magpinta. Kung nagustuhan ninyo, madalas ko siyang papaguhitan NG ilan pa at ay pedadala sa inyo. Sige po. Ipasabi na lang ninyo sa inyong ina ang pasasalamat ko. At saka, yung pula ng bulaklak na ibinigay ninyo sa akin noong nakaraan. Anong klase ba talaga ng bulaklak iyon? Ipinagamit ko sa iba. Sabi nila, napakabango raw nito. Parang nakakatulong pa raw sa pagtulog. Nakakatulong sa page tulog. Hindi naman siguro, po. ANG tawag sa bulaklak na iyon ay puting osmantes. Pero maaari rin itong gawing gamut. Gilingin henggenk mejing pulbos at ipangligo. Dahil nakatutulong itong paindarin ANG MGA daluyan. At pasaylahin ANG paktalo NG dugo. Makakakuha po ba kayo ng marami pang pulbos ng puting osmanthus? Walang problema. Binibinin kung nagustuhan ninyo. Upagagawa ko sa aking MGA tao sa lambak. Nagilingin pa ANG mas marami para sa inyo. CJ, kung gayon ay ganoon na nga. Sa panahong ito, magdala pa kayo sa akin ng mas marami pang pulbos ng puting osmanthus. Huwag po kayong mag-alala, ginang NG amo. Parang, Kapag kailangan ni ginang ay isang napakasayang bagay yon. magandang araw po, Ginoong Maike. Ako po si Wenxia Oxiao, ang mga ngalakal mula sa Huayu. Ikinagagalak kong makipagkalakalan sa inyo. Palagi kong iniisip, may makuha ka palang ganitong uri NG Huaibo. Tunay na pambihirang tindero, mukhang isa siyang medyo mas matanda na. Matagal ng collector. Hindi ko inakalang isa pala siyang. Napakabatang at napakaganda na dalaga. Unang page kikita. Ikinaagalak ko. Ito. Iyon ba ANG telang na sa MGA alamat? Ito na nga ang Huayu Blue. Kung hindi ka naniniwala, Ginoong Mike, pwede mo itong bilhin at dalhin sa alinmang ahensyang tagapagpahalaga sa lungsod para ipa-assess. Ito. Sa isang tingin pa lang, alam mong tunay ito. Ako na ANG lumang veterano sa mundo NG MGA tela. Mas matalas pa ANG mata ko kaysa sa MGA makinang iyon. Nang ilang ulit. Ginoong Mike, mula sa napakaraming listahan ng mga nag-a-apply, pinili ko ang pangalan mo. Sa totoo lang, may kondisyon ako. Interesant. Akala ko, magpapakawala ka NG napakaliking kahilingan. Kailangan mo pang dadaan ANG presyo. Sabihin mo muna. Ganito po kasi. Nabalitaan ko, Ginoong Mike, na negosyo ninyo ang pagtuklas at paghahanap ng yamang lupa. Kaya, nais kong humingi sa inyo ng isang instrumento sa pagtukoy ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya pala iyon ANG hinihiling mo. Pero tama ANG napuntahan mong tao. ANG ganitong panggahanap na nakakatunaw sa tingin. Isa lang iyan sa buong Huaguo. ANG kumpanya namin ANG gumagawa nun. Alam ko po.
Kaya nga lantaran kong sinasabi ang pakay ko. Gusto kong ibenta sa inyo ang Hueybu. Kapalit ng pagbili mo sa instrumentong ito. Kaya mo ba? Pasensya na, Wen Xiaohao. Hindi sa ayaw kitang bentahan. Pero sa industriyang ito, nakaukit na sa bato ANG isang tuntunin. Kailangang sandin ANG MGA patakaran NG Industriya. Kung hindi, Ginoong Mike, hindi ko bibilhin ang instrumento mo. Pero upahan ko ito. Paano mo tingnan? Upahan. Hindi maaaring ibenta sa pribado. Ipapaarkila. Ipahiram mo sa akin para magamit ko. Ang orihinal na selyo ay mananatiling buo at ibabalik ko rin sa inyo. At sa buong proseso ng pag-upa, masisiguro ko na talagang walang makakaalam na may ikatlong taong sangkot. Sa tingin mo, pwede ba? Mukhang wala na akong dahilan para tumanggi sa EEO. Pero pagdating NG panahon, kailangan natin pumirma NG isang napakahigpit na kasunduan pangkasunduan sa panganib. Kasunduan. Walang problema. Ginoong Mike, ang telang Huayu na ito ang paunang bayad ko sa upa. Ngayon, wala ka nang kailangang ilabas ni isang sentimo para may uwi ang telang Huayu na ito. Kung ibebenta ANG makinang ito, aybut lang iyan sa ilang milyon piso. ANG telang Huayu mo ay hindi bababa sa mahigit 10 milyon. Wen Xiaohao, malaking lugi ka sa di na ito. Ayokong mapagkakitaan ka ng lugi, Ginoong Mike. Sa usapang bentahan at bilihan, pwede pa tayong maging magkaibigan. Hindi ba? Yung instrumentong sinabi ko sa iyo noon. Sa wakas, nakuha ko na rin kahapon. Iyong sinabi kanina, Alingwen. Iyong makinang kayang makadiskubre NG pinakukunan NG tubig sa ilalim NG lupa. In-upgrade na iyan ng pabrika. Bersyong pangmangmang. Mas simple ang paggamit. Tingnan mo. Sa totoo lang, napakagamitin ang makinang ito. Pagkatapos itong paandarin, basta dalhin mo lang at ilibot-libot. Kusang susuriin ng makina ang ilalim ng lupa. At kapag may tubig, kikislap at ilaw ang pulang ilaw ng screen na ito. Grabe, napaka-impossible naman niyan. Alingwen, ANG galing NG bansa ninyo. Sa pagkakataong ito, mag-ingat po kayo. Isa lang ang nakuha kong makinang ganito. At kailangan ko pa iyong isa uli. Kapag naiuwi mo na, huwag mong hahayaang malaman iyon ng mga hinayupak na iyon kahit anong mangyari. Iyan ang susi para makaligtas sa matinding tagtuyot ng Bichen. At para magtagumpay ang lindol na pagliligtas ng Transnan Wangfu. Huwag po kayong mag-alala. Susugal ko po ANG buhay ko para maprotektahan iyan. Pero, Iyong MGA bakas NG taong nakita natin noong huli. Parang nakamoy na sila NG hangin at naunanang nakalis. Najwo na ANG lugar, wala na. tumakas sila. Mas mabuti. Nasamantalahin natin ang pagkakataong ito at gagapin ang buong sabwatan. Gamit ang pain na ahas. Tapos isa pang paso na huli ng pagong. Aling Wen. ANG paran mo, talagang epektibo. Sa page kakataong ito, tiyak na mahuhulin natin sila. Tandaan mo, kailangang maprotektahan ng maigi ang makina. Kapag nagamit na, ibalik mo agad sa akin. Makakasa po kayo, Alingwen. Sisikapin kong maga pa lang ay mabigyan na NG tubig ANG Bechang at makaligtas sa tagtuyot. MGA kasama, huwag kayong mag-alala. Kami sa Bechang, hindi na magtatagal. Ay babalik na sa normal na MGA araw na walang tagtuyot. Senir. Ano po ANG ibig ninyong sabihin? Hindi ba ang dakilang Ginoo? Ay nakahanap na NG paran para tunan ANG tagtuyot. Upaynichkalup sa akin NG dakilang Gino ANG isang mahiwagang gamit. Kayang mediskubre NG mahiwagang gamit na ito ANG tubig sa ilalim NG lupa. Napakagaling po talaga NG dakilang Gino. Hindi ko akalain may ganito palang mahiwagang gamit. Iyan ANG biyaya NG lahat NG mamamayan NG Bechang. Mas mabuti pang maniwala muna kayo sa amin sa Bicheng, dakilang Ginoo. Ama. Ngayon pong araw ay pinakalup ninyo sa akin ANG isang mahiwagang gamit. Ayon sa sabi, kayang mediskubre NG gamit na ito. ANG pinakukunan NG tubig sa kailaliman NG lupa. Kapag mayroon tayong ganitong gamit, hindi natatagal NG ilang buwan. At siguradong makakalpas na sa tagtuyot ANG buong Bechang. Balak kong itago ito sa imbakan sa likod NG Wangfu. Mabuti, mabuti. Ilagay na lang sa imbakan. Tayo na. Ano ba talaga ANG nangyayari dito? Nagbigay sa akin NG Pilano ANG dakilang Gino, ama. Mamayang gabi, maglalabas tayo NG pasabog na pain, at ANG tunay na pakay. Matagal nang palihim na naipadala sa inyong opisina. Mukhang tama NG ANG hula NG dakilang Gino. Totoong naipit kayo. Hindi ninyo kailanman malalaman kung sino ANG nasa likod ko. Kayo sa pamilyang Hue, huwag na ninyong isipin pang makabalik sa kabisera. Gusto ninyong mamatay ng sama-sama. Hindi ganun kadali.
Dalhin ninyo siya pababa. Hayang ninyo, tingnan ko nga. Kung hanggang kailan niya kayang tumagal sa tigas ng ulo niya. Opo. Lumabas na ba ang sinabi ng size? 2 araw na ito, ama, huwag kayong mag-alala. Ngayong nahuli na natin sila, mas may kumpiyansa na akong may lalabas ang sagot. Hindi madaling makuha ang isang mataas na tao. Bukod sa mahiwagang gamit na nakakahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. Ito na ang pinakamalaking pag-asa namin sa pagbabalik sa kabisera. Mabuti. May mataas tayong taong sumasaloob at gumagabay. Anak, noong isang araw, nakahanda na ulit ako at ang iyong ama ng kaunting ginto at pilak. Hindi ba? Bukas dalhin mo na iyon sa mataas na tao. Una. Hula ko. Baka hindi masyadong gusto ng mataas na tao ang mga karaniwang kalahas na ginto at pilak. Ang mahalaga ngayon ay mas mabilis tayong makahanap ng tubig. Kailangang lihim gamitin ang banal na bagay na ito. Huwag dapat malaman ng iba. Kung kumalat ito sa kabisera, baka makakit na naman ng gulo ang taong iyon. Huwag na po kayong mag-alala tungkol dito. Mabuti. Mas mainam kung ganito, tuwing gabi. Palihim mong dalhin ang pinakamahusay na lihim na kabal ng mansyon para hanapin ang pinamumulan ng tubig. Bumalik kayo bago magliwanag. Sa ganito, may iwasan ang mata ng mga tao. Ama, napakatalino po ninyo. Ganito na lang po natin gawin. Magandang umaga po. Ginoong Xu. Naku, ano bang nangyari sa inyo? Kagabi, nakahukay kami ng bukal. Doon mismo sa lugar na sinabi ninyo noon. May tubig talaga. Ngayon, kumalat na ang balita sa buong Bicheng. Alam na ng lahat. Wala nang mapakali ang mga tao. Matagal na mula noon. At ngayon lang may buhay na bukal na nahukay sa Bicheng. Napakaganda nito. Ang tagtuyot na ito. Baka tuluyan ng matapos ngayon, hindi ba? Talagang mabuting tao po kayo. Hindi dapat kayo masyadong malungkot. Hintayin ninyo ako. Punasan ninyo ang mukha ninyo. Tingnan ninyo ang hitsura ninyo. Baka isipin ng iba na kayo ang nagbaba ng karbon sa ilalim ng lupa. Ako na ang gagawa. Pigain lang ng kaunti. Lagyan ng tubig at bumula. Ipahit sa mukha. Gamitin ninyo ito. Banlawan ng husto ang mukha. Ginampuan. Naamoy ko pa sa mukha ko ang kaunting amoy ng kahal. Ang bango po. Heto, dalhin ninyo at gamitin. Ang boteng puti na ito, ipahit sa mukha pagkatapos maghugas. Pampanatag at pang-iwas sa pagbitak ng balat. Ginampuan. Kung hindi lang masyadong malapa ang sitwasyon sa Bechang ngayon, tiyak na mabenta ng husto sa Bechang ang bagay na ito. Tama. Pagbalik ninyo sa kabisera, ibebenta natin iyon ng sabay. Kaya ngayon, magmadali kayong humanap pa ng mga pinagmumula ng tubig. Para makawala ang Bicheng sa tagtuyot. Opo. Susundin ko po ang mga tagubilin ninyo, ginampuan. Magsisikap akong makahanap pa ng mga pinamumulan ng tubig. Para makalis ang lahat sa dagat ng hirap. Kakalamang may nadetect ulit kaming isang pinagmumula ng tubig. Kapag ipinagpatuloy pa ang paghuhukay. Malamang ang ikatlong bukal ay matatagpuan na agad. Sa luplang ng 5 araw mula nang makuha ang detector. 2 ng pinamumulan ng tubig ang natukoy. Kung ganito ang bilis, Baka wala pang isang buwan, maayos na ang tagtuyot sa buong Bechang.